Hello! We're here again mga kapatid at itutuloy natin ang ating aralin patungkol sa From the Lost to Redeem, Understanding Salvation in the Bible. Ito po ay from Bishop Marlo B. Javier ng Philippines. Mga kapatid, ngayon ay i-share natin sa inyo ang part 1 ng The Need for Salvation. Ano po? Tayo ngayon ay nasa lesson 2 na mga kapatid at ito ay pinamagatang The Holy Justice of God. The Holy Justice of God. Ang teksto natin for today, mga kapatid, ay kukuhain natin sa Book of Romans chapter 6, verse 23. Basahin natin. Romans chapter 6, verse 23. Kung meron po kayong mga Bible, buksan din po natin para matuto tayong magbukas at magbasa ng banal na kasulatan. Nandito ang Romans 6, verse 23, mga kapatid, babasahin ko sa inyo at sabayan nyo rin ako. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dumako pa tayo sa isa pang teksto natin for today at kukuha tayo sa Book of Hebrews, chapter 9, verse 27. Ano po? Buksan natin sa Hebrews chapter 9, verse 27, mga kapatid. At babasahin ko naman sa inyo habang sinasabayan niyo ako. Naririto ang mga nakasulat. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Narinig po natin ano po? Na nandoon binanggit ang judgment. Dumako tayo sa introduction ng ating aralin na ito sa lesson 2. Mga kapatid, naalala niyo po ba? Did you remember sa lesson 1 natin na ating napakinggan? Napag-usapan natin ang kalagayan ng tao bilang patay sa espiritu, hindi po ba? At alipin sa kasalanan. Isang kondisyon na naglalagay sa atin sa ilalim ng makatarungan at banal na galit ng Diyos. Hindi po ba? Natatandaan po ba natin yun? Bakit kailangan alalahanin natin yun, mga kapatid? Pero ngayon, lalaliman pa natin ang pag-unawa sa kanyang likas na katarungan. Bakit kailangang hatulan ng kasalanan, Sis Mary? At bakit ang Diyos ay laging makatarungan sa kanyang paghatol? Hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang kasalanan dahil ito ay kaukulang parusa para sa atin, mga kapatid. Totoong mapagmahal ang Diyos. Ngunit siya rin ay banal at makatarungan at hindi niya kailanman palalampasin ang kasalanan nang hindi ito pinaparusahan. Now, sa lesson 2 natin ngayon, mga kapatid, titignan natin yung tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa kanyang katarungan. Amen? Samahan niyo po ako, ha? Dumako tayo sa number 1. Ang sabi dito, God's justice demands the penalty for sin. Yung binasa natin kanina sa Romans 6:23, ano po? For the wages of sin is death. Ang salitang wages, dito ay tumutukoy sa sahod, hindi po ba? Ang nararapat na kapalit ng isang gawain. Ibig sabihin, ang kasalanan ay may kabayaran. At ito ay kamatayan. Hindi lang ito yung physical na kamatayan, kundi
ang tinatawag na eternal separation from God or ikalawang kamatayan. At yan nga po ay nabanggit sa Book of Revelations chapter 20 verse 14. Gusto niyo po bang basahin ko sa inyo yon? Revelations chapter 20 verse 14. Samahan niyo rin po ako magbasa, ano po? Para natututo tayo magbuklat ng ating Bible. Ano po? Ang sabi dito mga kapatid, sa 14, no? Verse 14. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ay ang pangalawang kamatayan. Mga kapatid, kung naniniwala tayo na may langit, bakit hindi tayo naniniwala na may lake of fire? Bakit hindi tayo naniniwala na may dagat-dagatang apoy, mga kapatid? Bakit? Malinaw ang sinasabi ni Apostol Paul, habang ang kasalanan ay may kabayaran, ang Diyos naman ay may inaalok na libreng kaloob o libreng regalo para sa atin. Ngunit, tandaan natin ang kabayaran ng kasalanan ay hindi basta-basta binabaliwalayan ng Diyos. God judges righteously. And He cannot let sin go unpunished without violating His own holiness. Tandaan natin yan. Dahil sa Diyos, dahil siya ay ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng katarungan. Ang kasalanan ay dapat harapin ng makatarungan ding parusa. Amen? Naniniwala na po ba tayo na may lake of fire? Na may kaparusahan ang kasalanan at yun ay kamatayan? Now, dumako tayo sa number 2. Ang sabi dito, every person faces physical death and final judgment. Every person, bawat isa, lahat tayo. Walang makakaligtas dito sa judgment ng ating Panginoon Diyos. Nabasahin natin sa Hebrews chapter 9 verse 27 sa ESV. Ang sabi doon, and just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment. Ang linaw. Ano po ba yung salitang appointed? Yan daw po yung napapahiwatig ng certainty. It is fixed, not optional. Yan daw po yun. Now, ayon dito sa passage na binasa natin, no po, ang tao ay mamamatay isang beses lang po isang beses lang mamamatay ang tao. At pagkatapos nito'y mayroong paghuhukom, judgment na susunod. Pag tayo namatay na yung physical na katawan natin, judgment na susunod nito. Wala nang reincarnation, kaya yung mga naniniwala sa reincarnation, stop it. That is not biblical. Wala po yan sa Bible. Walang reincarnation, walang second round. Isang buhay lang, isang kamatayan, isang hatol lang. Amen? Ang paghuhukom or judgment nga sa English, ano po, ito ay tumutukoy daw po ito sa final decision ng ating Panginoon Diyos over every person's life. Ano po? Kung makakasama ba natin siya sa walang hanggan or mahihiwalay sa Kanya magpakailanman. Kaya hindi natin pwedeng ipagpaliban ang ating tugon sa Kanyang alok na kaligtasan, mga kapatid. Huwag natin itong baliwalain. Ang katotohanan ito ay dapat magtulak sa atin na huwag maging kampante. We are accountable to God. And judgment is a reality we all must face. We are going to face the judgment. Hindi ba kayo natatakot na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nakakakilala sa Panginoong Hesus at wala pa rin tayong relationship sa Kanya? Ngayon na alam na natin na totoo pala ang lake of fire at nasabi ito sa Bible. Na dumako tayo sa number 3. Sabi dito, God's justice and mercy meet in the cross. Yung binasa natin kanina sa Romans 6:23, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord, sa NIV version.
Sa kabila ng mabigat na kabayaran ng kasalanan, mga kapatid, may pag-asa, may hope na inaalok ang Diyos sa atin. Ang gift or regalo sa Tagalog ay hindi ang pinaghirapan natin, hindi binili, kundi ito ay freely given by God through His Son, Jesus Christ. Si Jesus ang tumanggap ng kaparusahan, alalahanin natin yan na dapat ay sa atin yun upang ang katarungan ng Diyos ay matupad at ang awa niya ay maipahayag. Sa krus, nagtagpo doon ng hustisya at awa ng Diyos. The justice of God was satisfied. And at the same time, His mercy was released to all who believe. This is the heart of the gospel, mga kapatid. Jesus took our place so that we could be declared righteous in God's sight. Ito ang dahilan, kapatid, kung bakit napakahalaga ng kaligtasan. Naintindihan po ba natin ito? Hindi ito murang biyaya. Ito ay biyayang nabili sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit may pinakamayaman pa sa buong mundo, hindi kayang mabili ang kaligtasan na ibinigay na ating Panginoong Hesukristo, yung ginawa niya sa cross. Now, dumako tayo sa application, mga kapatid. What should we do? Bibigay ko sa inyo yung number 1. Ang sabi dito, recognize God's justice. Hindi natin dapat baliwalay ng ang kasalanan, mga kapatid. Bakit? Dahil may mabigat at walang hanggang kapalit ito dahil ang Diyos ay banal at makatarungan. Now, number 2, accept personal accountability. Dapat bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos. Bawat isa, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan yan. Bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos, meaning walang makakaligtas. Tayo ang mananagot sa ating mga pinili, sa ating mga pagpipili, sa ating mga choices. Lalo na kung paano tayo tumugon sa kanyang alok na kaligtasan. Now, tatanungin ko po kayo, ano po bang klaseng pamumuhay ang ginagawa ninyo ngayon? Ano po ba ang mga klaseng pamumuhay at saan po ba tayo nagiging busy ngayon? Tingnan natin. Sa tingin po ba natin ay makakapunta tayo sa kalangitan? Sa ginagawa natin ngayon? Sa tingin po ba natin? Naaayon po ba sa Bible ang ating mga ikinikilos? Ang ating mga sinasabi? Tayo makakasagot niyan. Suriin natin ang ating sarili. Hindi aksidente nakakapakinig ka ngayon nito, kapatid. Amen. Number 3, receive God's gift. Ang buhay na walang hanggan ay libreng regalo po yan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na anak na si Jesus Christ, hindi po ba? Hindi mo kailangang paghirapan yan. Tanggapin mo ito ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. Wala tayong maipagmamalaki. Libre itong regalo na ibinigay sa atin na hindi nga natin dapat deserve. Deserve ba natin na bigyan tayo ng regalo? Di ba hindi? Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigyan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Now, let's go to the conclusion. Mga kapatid, pakinggan natin mabuti ito, ha? Ang Diyos ay banal. Makatarungan siya. At hindi maaaring ipagsawalang bahala ang kasalanan. Death and judgment are real. And no one can escape them. Pero sa gitna ng hustisya ay may dakilang awa. Nandun ang mercy ng ating Panginoon sa krus ni Jesus. Ang kaparusahan ay inako niya po yan upang ang kaligtasan ay maialok lamang sa atin. Dahil tayo ay makasalanan. Walang nakapasa sa pamantayan ng ating Panginoon Diyos. No one is perfect. Sabi nga sa Bible, walang matuwid. Wala kahit isa. Now, understanding the holy justice of God awakens us to our need for salvation. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin.
Sino dito ang kaya iligtas ang sarili natin? Di ba wala? Kahit na nga bilyonaryo ka pa sa buong mundo eh. Amen? Kailangan natin si Jesus Christ. And if God is calling you today, don't delay. Respond with repentance. Yung tunay na repentance na nagsisisi ka. Na nagsisisi tayo na hindi na natin gagawin pa yung mga makasalanang ginagawa natin sa araw-araw. Hindi na tayo dapat matuwa na ulit-ulitin natin yung mga kasalanang ginagawa natin. Yun ang tunay na repentance, hindi yung pag-iyak sa isang loob ng cabinet. Magkukulong ka sa cabinet, iiyak ka doon sa kwarto. Hindi po yun. Tandaan natin, ang tunay na repentance ay hindi pag-iyak, kundi ang transformation na nakikita sa atin. Receive His gift, mga kapatid, and walk in new life with joy and reverence. Hanggang dito na lamang po ang lesson 2 for today na pinamagatan nating The Holy Justice of God. Hayaan niyo po ako na ipanalangin po kayo mga nakikinig ngayon. Father God, marami pong salamat sa lesson 2 na naibahagi namin today, Panginoon. Maraming salamat sa isang pastor na nagbigay ng free na tools na ito, Panginoon, para maibahagi namin sa ibang tao, lalong-lalo na sa mga wala pang relationship kay Jesus Christ. Lalong-lalo na yung mga sobrang busy na sa buhay, sa trabaho, yung mga mahilig mag-party-party, lahat-lahat na. Lord, kayo ang may kapangyarihan magdala sa amin ng kaluluwa para makapakinig ng inyong mga banal na salita. Father God, tulungan niyo po kami, Lord, na mas marami pang kaluluwa ang maabot nito, Panginoon. In Jesus Christ, in Jesus' name, Lord, idinadalangin ko po ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. Sa tuwing kami ay inuutusan niyo na maghayag ng good news sa buong mundo. At sa mga nakikinig naman po sa araling ito, maraming salamat sa inyong tenga, sa inyong time. Maraming salamat. Naway idalangin ko na i-share po natin ito sa mga unbelievers, please. I-share natin. Kailangan nilang marinig ito, mga kapatid. It is free. It is all for us. Invitation ng ating Panginoon Diyos. It's free. Walang bayad. I-share natin. Hindi mahirap mag-share. Amen? Ngayon sa mga believers naman na nakakapakinig nito, i-share din natin. Huwag natin sarilinin lamang yung mga narinig natin na ito. I-share natin sa iba, sa family, relatives, kaibigan, co-workers, strangers. Kahit na nga hindi mo ka-close sa Facebook, share it. Amen? I-share natin sa kanila yung mga pagpapala na natanggap natin. Amen? Father God, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng courageous heart na ipangalat ang inyong mga salita. In Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Maraming salamat sa lahat. Bye!